So good morning guys. So today is Wednesday. Dito tayo sa Manchester and ang gagawin natin ngayong umaga is magwo-walking lang tayo sa labas. Dahil ito kasing hotel na napag-stay natin is walang gym. So tatry natin lumabas, mag-walking lang tayo, tapos libutin na natin yung mga malapit dito. So yung weather ngayon is 6 degrees. So tingnan natin kung kaya natin tumagal na maglalakad sa labas. So balikan ko kayo guys. Lamig ngayon. Nandito tayo ngayon sa Oxford Street. So dito tayo mag-walking. Grabe yung lamig. Matagal kaya tayo. Hoy! 6 degrees yung weather ngayon dito guys. So kung makikita nyo itong Manchester, mix siya ng mga old buildings, pero tingnan nyo functional pa. And then makikita nyo yung mga double decker na bus na yan, no? Usok check. Ang ganda ng ano na to, oh. Hotel na to, Kimpton. So saan ba tayo dumaan kahapon? Papawis lang ng konti. Actually, di ko alam kung papawisan tayo dito eh. Sobrang lamig eh. 6 degrees. So tayo natin tumawid dito. So syempre, click natin to. Sunod tayo sa batas traffic nila. Naka-red pa eh. So, ito yung Oxford Station guys. Manchester Oxford Station. So, kung gusto nyo sumakay ng tren yan, dyan banda. Tingnan nyo naman yung mga building. And then, ito yung kanilang Palace Theater. Ito yung mga shows sila dito sa Palace Theater nila, oh. Ayan. So yung mga tao dito, para mga nag-i-start na sila pumasok sa mga trabaho nila. Marami din kayo makikita mga restaurant dito na malalapit. Yan, mga sikat dito, mga Cafe Nero. So, lamig! Esco Express, yan. Gat din dito yan. Yan, mga Salisbury, Esco. Yan yung mga sikat na mga grocery or grocery store dito sa UK. So, kasi may McDonald's dito. Alright, so nandito tayo ngayon sa Portland Street. Nakaka-amaze yung mga building dito. Kasi, kahit luma na siya, alam mong, talagang operational pa rin. Grabe, sinisipon na ako. Naninigas na yung kamay ko. So, laban lang. Right. So, na tayo sa Portland Street. Tingnan natin kung saan tayo makakarating. Ang habol lang naman natin ay makapag lakad-lakad lang. So, sa ngayon mga 6 AM na, ang pansin ko rito sa Manchester, sandali lang yung dilim. So parang nagsisimula yung dilim dito mga alas 9 na ng gabi. Tapos pagdating ng mga 5 AM, nagsisimula na lumiwanag. So, ganun yung style dito. Ngayon nga, alas 6, so sobrang liwanag na. Kung saan sa Pilipinas, so mainit na to. So, sa kabila, may subway. Yan, nagkaroon na subway dito. So, ngayon masarap maglakad. Itiisin mo lang yung lamig. Kasi wala na masyadong tao ngayon eh. Dapat dito tayo nang galing kanina sa Princess Street. So from Portland Street, tawid tayo dito sa Chinatown. So ito yung Manchester's Chinatown. Pangalawa sa pinakamalaking
Chinatown sa buong UK at pangatlo sa buong Europe. So napapalibutan nito ng mga, of course, mga Chinese restaurant, coffee shop. And guys, puro authentic yung mga restaurant dito. Nakatry na kumain dito. Ayan o. So sarado pa sila, pero kung makikita nyo, puro mga Chinese restaurants yung mga nandito. Nakaka-amaze yung mga building. Wala kang masabi talaga. Wala kang makikitang, makakita ka pero konti lang yung mga modern building na. Pero karamihan ng building dito guys, puro mga luma. At marami tayong mga nakakasabay ng mga nag-jogging ngayon. So tumatakbo ako tayo, lakad lang. Guys, ito yung St. Peter's Square. So nasa gitna ito ng transport hub nitong Manchester. So kung makikita nyo yung train station dito banda. Grabe, naluluha na ako sa lamig. So guys, ito yung ganyan lang, St. Peter's Square. So nasa sentro niya yung train station. So wala pa masyadong tao ngayon dito. At dito daw ay makikita yung parang library building nila. Ito. Yung kanilang famous na library building, St. Peter's Square. I think free yata yung entrance dyan. So ito lang yung kabuuan ng St. Peter's Square. Kung makikita nyo. Tapos ito guys, ito. Kung gusto nyo mag-try ng isa sa mga famous na pizza chain dito sa Manchester, I highly recommend ang Rudy's Pizza. Alam mo ba, pagkakain ka dyan, kailangan mo pa ng reservation. So, ito yung Rudy's Pizza. Sobrang panalo yung pizza dyan. Last year kasi nandito rin ako so natry ko na kumain dyan. Sobrang solid nung kanilang pizza. Parang ang nalala ko, in-order ko pa nga nun yung pepperoni niya. Galing sa karne ng wild boar. So, sobrang solid. Right. So, hindi naman tayo laging tumatakbo. Mix tayo ng lakad tsaka takbo. So, malaylay na rin yung naikot natin. Hindi ko na nga alam saan banda to So, bahala na. So, marami ng mga taong lalakad niyan. Hindi na kinapagod sa mga trabaho nila. Kasi ito na yata yung famous na katedral kung hindi ako nagkakamali. Oo nga, ito nga yung katedral. Sayang, sarado pa. Ano oras kayo magbubukas to? Sarado pa, sayang. So sa labas ng katedral, may mga bar and restaurants. Tapos dito guys sa katedral, paglabas nyo, may malaking park dito. Tapos malapit dito sa Arndale Mall. So yung Arndale Mall ay pinakamalaking mall sa buong UK. No? At guys, nung first time natin dito, nakabili tayo ng damit yan. Hindi kasi ako masyado nagdala ng damit. Sabi ko, dito na lang ako bibili ng damit. At yan. So nakabili tayo ng
isang short, and then tatlong t-shirt. So, umabot din siya ng mga 150 pounds. Yung nag-gastos natin. So, ito, train station. Kung plano nyo mag-commute, madali naman kasi mag-google lang kayo. Madali namang mahanap kung ano yung sasakyan niya kapag may pupuntahan kayo. So, searchable naman sa Google yan. So guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na famous na Arndale Mall. Okay. So, from Cathedral, and then Arndale Mall, ito naman yung kanilang Albert Square. So, ayan o. Actually, hindi pa siya tapos, under construction pa siya. And yung Albert Square, isa pa palibutan din yung mga restaurant. Albert Square. Parang malaking tower clock din sila dito. So, ongoing yung construction dito eh. Yan, last year, sarado pa talaga tong park na to eh. Pero ngayon open na. So may mga restaurants din sila sa gilid. Sa ngayon, parang kaya naman yung lamig eh. Kaso, sumasabay din kasi yung hangin minsan, kaya mas lalong mahirap. Mas lalong malamig. Pero yung mga tao rito, yung mga nag-jogging, sanay na sa lamig eh. Though, parang patapos na naman yung winter nila. Ito yung mga May, mga ganun yata, June, parang spring na sana. Kasi kayo yung mga puno, sisimula nang tumubo yung mga dahon, no? Yung mga bulaklak na. So parang, feeling ko pa spring na yan. So ito guys, yung kanilang museum. Manchester Museum. So, sobrang lamig. Hindi ko napansin, tumulo na pala sipon ko. Lamig talaga. Saan ba tayo? Parang naligaw na ako. Ano pa ng Piccadilly to ah. So guys, mali tayo ng dinaanan. Nandito na tayo sa Piccadilly. So, ang dami mga bus station dito. Yun may train station. Sabi na mali nilakan natin eh. Pero madali namang mahahanap yan eh. Tiwala lang. Dito sa tapat ko guys, ito yung Britannia Hotel. Sa breakfast ng hotel, 7 AM start. So after walking, breakfast. Usok check. Lamig pa din. So alam mo street to? Princess Street na ba to? Pero alam ko diretso lang naman to eh. Yung dulo nito, tutumbukin na yung Oxford Street. Tapos dito pala, mapasin nyo yung mga sakyan. Pag driver ka, nasa kanan ka ng sakyan mo. And then, pag nasa kalsada ka, nasa left. So, baliktad sila dito kumpara sa atin. Ganon din sa Australia. So, yun lang, pinakita ko lang naman sa inyo yung itsura, kabuuan ng Manchester. Medyo busy pa kasi tayo, kaya di tayo makapaglibot talaga yung mga pwede mong puntahan dito. Guys, ito yung famous na gay village. Sikat to, famous to sa UK, gawa ng mga member ng mga LGBTQ+. And may kanal dito sa baba, and then napapalibutan siya ng mga restaurant. So, maganda daw ang nightlife dito. So, kung gusto nyo pumunta dito, yan, sa taas, mag-bar kayo, mag-restaurant kayo, yan. Try nyo dito. Itong gay village. So, tinan nyo yung kanal. Yan. Tapos talagang makukulay talaga, no? Yung simbolo talaga ng kanilang grupo, yung LGBTQ. Ayan, yung mga flag nila. So, pagbalik natin ng hotel, mag-breakfast na tayo. Kasi, kahapon huling kain ko, 5 PM. Marami kasi akong ginagawa. So, di na ako nakalabas ng hotel. Kinain ko na lang yung baong ko galing Pilipinas sa 2 cup noodles. Yung seafood, yung maliit lang na nisin.
So, yun yung dinner ko kagabi. Tapos aga ko natulog. Kaya, bawi na lang tayo sa breakfast namin.